Bukas na ang simula ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. Kaya kamustahin natin ang paghahanda sa lugar kung saan maghahain ng kandidatura ang mga national candidate. At nakatutok doon live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Vicky, dagsanga yung mga tao sa ilang satellite offices ng COMELEC dahil last day of voters registration ngayon. At bukas naman ay magsisimula naman po yung filing ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa eleksyon 2025. Nanawagan naman po isang kongresista sa COMELEC na tiyaking mabuti na hindi makakatakbo yung mga hindi kwalipikado. Sa mall na ito, dagsa ang mga humabol sa huling araw ng pagpaparehistro para makaboto sa 2025 elections. Pati sinehan na ginawang waiting area na puno. Sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City, puno rin ang 3 palapag na satellite office ng COMELEC na mga humahabol sa voters registration at nagpapareactivate ng registration. Nagsagawa rin ng voters registration sa Pag-asa Island sa Palawan. Hindi na ikinagulat ng COMELEC ang last minute na pagpaparehistro. Nakakatuwa naman dahil humahabol yung mga kababayan natin, pero expected natin itong pagdagsana ito ng mga kababayan natin dito sa mga lugar kung saan ginagawa ang registration. Ang ating pong bilin kapag bandang alas 5 at meron pang mga nakapila, i-accommodate ang lahat. Pero ang mga lugar na apektado ng Bagyong Julian, binigyang laya ang mga election officials na i-extend ang registration ng isang araw kung kailangan. Ininspeksyon na rin ng COMELEC ang The Manila Hotel Tent City kung saan gagawin ang filing ng Certificate of Candidacy o COC ng mga tatakbong senador at party list representatives simula bukas hanggang October 8. Ipinakita sa mga opisyal ang magiging daloy ng filing. Ito pong parting ito, dyan magre-receive ng party list. Dito po, Senator. Sa mga lamesang ito, titingnan ng COMELEC Legal Department kung kumpleto ba ang requirements ng mga nagpa-file ng COC. Kung hindi kumpleto, pwede naman silang bumalik sa ibang araw. At kung kumpleto naman, ay pwede na silang magpatuloy sa susunod na stage ng COC filing. Magkakaroon ng picture taking, haharap ang aspirant sa media at pipirma sa panata para sa malinis at marangal na kampanya. Nasa 18,280 na elective position ang pagbobotohan sa eleksyon 2025, kabilang ang 12 senador, mga party list representatives, congressional district representatives, governor, mayor, sangguniang bayan member at iba pa. Basta kompleto ang requirement, tatanggapin daw ng COMELEC ang COC. May tugon din ang COMELEC sa pagkabahala ng Quadcom ng Kamara na tatakbong muli si Banban Mayor Alice Buo. Dapat niyang tingnan ng mabuti ng COMELEC at ng ating mga ahensya ng gobyerno. Yung mga mga tao na may perpetually disqualified to hold public office na judgment, lalo na mula sa ombudsman, ang COMELEC po ay kaagad na pinapatupad yung ganyang klaseng pinapa-implement kaagad yung naging ruling na yan ng Office of the Ombudsman. Pwede may mag-file ng petition to cancel or deny due course yung candidacy. Dumalo naman si COMELEC Commissioner Nelson Celis sa pagtitipon ng election watchdog na kontra Daya. Kasi hindi naman po kayo maglalay. Vicky, dito sa aking kinaroroonan, makikita nyo sa akin likuran ay dyan po mismo yung pagharap ng mga kandidato o mga aspirants sa mga miyembro ng media sa oras na sila ay nakalusot na dun sa registration para po sila ay makatakbo o nakapag-file ng kanilang COC. At sila po ay harap sa media at pipirma nga sa isang covenant. At pagkatapos niyan, Vicky, ay sila na ay agad na maaring umalis dahil inaasahan po na mahigpit ang seguridad dito bukas at talaga kailangan mabilis daw po yung turnover o yung galaw ng tao para hindi magsikip dito sa venue na ito. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. No longer science fiction dahil bumabiyahe na ang unang bus sa Pilipinas na kayang umandar kahit walang driver. At good news dahil libre ang pamasahe hanggang sa susunod na taon. Tara,
Let's change the game at alamin kung saan pwede sumakay ng autobus. Kung may robotaxi o self-driving taxi service sa China. At driverless na mga sasakyan sa Autonomous Racing League sa Abu Dhabi sa UAE. Ang Pilipinas, may autonomous bus service o autobus. You heard that right. Kung naghahanap ka ng sasakyang umaandar ng walang driver, inilunsad na sa New Clark City nitong September ang unang self-driving bus sa bansa. Sagot yan ng Japan-based Zenmov Incorporated. Katuwang ang MC Metro Transport Operation Incorporated in coordination with Bases Conversion and Development Authority and Japan's New Energy and Industrial Technology Development Organization. Libreng masasakyan ng publiko ang autobus hanggang June 2025 habang sumasa ilalim sa demo phase ang proyekto. Kasama sa mga planong ruta ang biyahe sa New Clark City, Clark Freeport Zone, at Clark International Airport. Our aim of the company and the whole project is to realize the smart city, which the commercialization is after this demonstration project. Demonstration is necessary, ma'am, to show people that this works and this is beneficial for everybody. Exactly, and acquiring the passengers' demand. Isa-isayin natin ang iba't ibang features ng autobus. Siyempre, PWD friendly ito. Kaya isang press mo lang ng button, magbubukas na ang hagdan, papasok sa loob ng bus. Meron din siyang sustainability features like yung low carbon emission vehicle. So thus it improves the air quality. So align po ito sa ating sustainability goals. Merong dalawang drive modes itong autobus. Ang automatic at manual sa tulong nitong controller. Tapos meron siyang GPS cameras, sensors at may safety features din katulad ng braking system kung saan madedetect niya kung merong tatamaang bagay. At pag merong tatamaan, automatically siyang titigil. Mga kapuso, nandito na tayo sa loob ng autobus. Merong 4 stops itong autobus sa kalakihan nitong New Clark City. Nandyan ang Aquatics, the stadium, nandyan ang Enga, tapos River Park. Kakaset lang ni Sir Miko into the automatic drive mode. 100% driverless. Amazing to experience kung gaano kaswabe itong driving ng autobus. At kung mapapansin nyo po, siya yung windows automatically sa mga pedestrian. The future of driverless vehicle is here, mga kapuso. Hindi lang ito makakatulong sa mga mamamayan dito sa Pilipinas at sa buong mundo, kundi pati na rin sa kalikasan. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Problemado ang mga hog racer o magbababoy sa Lobo sa Batangas dahil sa tindi ng epekto sa kanilang kabuhayan ng African Swine Fever. Nakita ng GMA Kapuso Foundation ang kanilang hirap at sakripisyo at hinatira natin sila ng tulong. May 13 koral ng baboy si Juben dito sa Lobo sa Batangas. Pero ni isang anino ng baboy, wala kang makikita. Ang 45 kasi niyang alaga, lahat namatay. Mga utang pa sa pamakain, di wala kaming pagkukunan pa. Si Lita naman, napapaluha na lang tuwing nakikita ang mga natitira niyang alagang baboy. Namatay rin kasi ang ilan niyang alaga. Sa pagbababoy nga raw niya napagtapos ang 4 na anak. Napapaiyak pa. Sabi ko, palibasa po, talagang ang laki po ng naging tulong ng amin pong mga alagang yun. Ang sanhi ng pagkamatay ng mga baboy sa Lobo, ASF o African Swine Fever. 21 barangay na ang apektado ayon sa Municipal Agriculture Office ng Lobo. Kaya nagdeklara na sila ng state of calamity. Possibly na dahil sa mga traders, yung mga sasakyan ng mga livestock haulers natin na nanggaling sa contaminated areas na pumasok sa Lobo,
Posible din ng mga livestock farmers na na-expose sa ibang bayan o sa ibang lugar. Dagdag pa nila, 2,700 household na ang lubhang naapektuhan ng ASF. Kaya naman nagtungo tayo doon para mamahagi ng food packs, sabon at tinapay sa mahigit 4,000 individual. Nagbigay rin tayo ng vegetable seeds sa kanilang Municipal Agriculture Office. Malaking bagay yun po ma'am, kaysa bibilihin pa namin. Maraming salamat nga pala sa inyong tulong. Sa mga nais tumulong, bisitahin lang ang GMA Kapuso Foundation website na www.gmanetwork.com/kapusofoundation/donate. Nagpaalam na sasalang sa initiation pero bangkay na umanong iniatid ng mga fratman ng isang estudyante sa kanyang bahay sa Nueva Ecija. Ang investigasyon, tinututukan live mula roon ni Mark Salazar. Mark! Emil, isa na namang kabataan ang nadagdag sa istatistika ng mga namatay ng dahil sa hazing. 18 years old, nasa grade 11 pa lamang ang biktima ng krimeng nangyari dito sa Nueva Ecija. Madaling araw kahapon nagpunta si Ren Joseph Bayan sa San Leonardo, katabing bayan lang ng Jaén sa Nueva Ecija kung saan siya nakatira. Nagpaalam siya at alam ng kanyang pamilya na initiation sa fraternity na Tau Gamma Phi ang kanyang pupuntahan, pero hindi naman daw siya mapigilan. Pero dakong 3:00 ng hapon, may mga miyembro ng frat sakay ng isang van na dumating sa bahay ni Ren Joseph. Yung van po, matagal na nakahinto na hindi po nila maipasok-pasok dito sa amin. Sabihin nyo na lang sa amin kung patay na. Tingin ko po patay kasi hindi po, matagal na nakahinto yung van kasi po kung yun po ang isip ko po, kung yun po buhay or nakatulog man pero buhay, hihingi sila ng tulong para maibaba agad yung bata Walang ibig magsalita na patay yung bata. Mula sa van, binuhat ng fratmen ng umano'y Tau Gamma Phi si Ren Joseph at itinurn over sa kanyang pamilya. Wala na pong buhay. Wala na po talaga buhay yung tawag ko. Matigas na po nung inamay nila dito. Kaya sabi ko pa, hindi ganyan yung kamamatay lang. Ilang oras na yung patay. Bakit hindi nila sinabi sa amin? May 6 na iba pang kasama si Ren Joseph na isinalang sa hazing kahapon, pero si Ren Joseph lang ang namatay. Maraming pasapo yung bata. Sa hita, sa balakang niya dito, sa ganito niya. Tapos meron siyang kurot dito, 2, saka dito may kurot siya. Tapos yung tuhod niya gas-gas. Tapos medyo may putik siya Yung short niya may putik. Hindi humarap sa kamera ang Jaén Police, pero ayon sa kanila, identified na ang may-ari ng bahay ng pinangyarihan ng hazing. May mga pangalan sila ng mga miyembro ng frat na nagsagawa ng hazing. Ayon sa panayam ng DZBB sa Nueva Ecija Provincial Police Office, hemorrhagic shock ang ikinamatay ng biktima. Lumabas po dun sa autopsy na yung pagkakamatay po ng bata is dahil po sa hemorrhagic shock secondary to blunt traumatic injuries to the right and left side. Maaari rin tumayong mga testigo ang 6 na iba pang isinalang sa hazing. Bali po, meron na pong iniimbestigahan na kasama po dun sa nakasurvive dun sa hazing yung investigador po na may hawak po dito. Okay. Pero medyo hesitant po siya magbigay ng information. Oo. Opo, kaya. Pero andun pa rin naman po yung para makonvince po yung bata na magbigay po ng statement. Wala po kaming malinaw na detalye kung ano po talagang nangyari sa bata. Pag po talaga hindi po sila nakipag-cooperate sa amin, talaga pong desidido po talaga kami na magsampa ng kaso. Yun na lang po ang magagawa namin para sa pamangkin namin. Imilang Jaén Police Office ang may hawak ng initial investigation ng kasong ito dahil taga rito yung biktima at dito idinulog ng pamilya ang reklamo. Pero sa oras na umabot ito sa punto na magsasampa na ng criminal case, ipapasa na ito muli sa San Leonardo Police Office kung saan nangyari ang krimen at nandoon ang jurisdiction ng San Leonardo Police. Emil. Maraming salamat, Mark Salazar. Bukod sa pangahabol sa mga barko ng BIFAR, sinilaw rin ng laser ng China ang eroplano ng BIFAR.
delikado pa naman dahil posibleng makabulag pansamantala. Nakatutok si Ian Cruz. Sa bilis ng dalawang Chinese missile boats na kulay camouflage, tanaw sa ere ang pagguhit nila sa bahagi ng West Philippine Sea malapit sa Hasa-Hasa Shoal. Sakay ako noon ang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Dalawang missile ship ng China yung namataan natin dito sa West Philippine Sea malapit sa Hasa-Hasa Shoal. Hinahabol nila yung dalawang barko ng BFAR na pumunta dito sa Hasa-Hasa Shoal para sana maghatid ng ayuda sa mga mangingisda dito. Bukod sa paghabol nila sa BRP Dato Matanam Taradapit at BRP Dato Rumapenet ng BFAR, namataan ko rin doon ang China Coast Guard Vessel 21555. Ito rin yung humarang at bumuta sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard at BRP Dato Sanday ng BFAR kamakailan. Maya-maya pa, sinilaw ng missile boat ang eroplanong aming sinasakyan. Yan, laser. Hindi naman nagpasindak sa missile boat ang aming mga piloto na agad nag-radio challenge sa missile boat. Chinese Navy vessel, you are endangering our safety. Do not fire laser on our aircraft. Walang sagot ang mga Chino, pero 2 beses pang nag-laser ang missile boat na tila kinang ng salamin ng itsura. Pag natapat yun sa mata nating piloto, it will cause temporary blindness. Kalaunan, umiba na ng tinatahak na direksyon ng missile boats at nagbagal ng takbo. Ayon sa National Maritime Council, ngayon lang bumuntot sa ating civilian vessel ang missile boat ng Chinese Navy. Ang reports ng BFAR at maging ng media kaugnay niyan, ibibigay sa DFA. Ito ay magiging bahagi ng mga gagawin ng Department of Foreign Affairs, consolidate all their information para doon sa nararapat na protest ba, not verbal. Bago sa Hasa-Hasa ay nadaanan din namin ang Ayungin Shoal kung saan payapa namang nakasadsad ng BRP Sierra Madre, isang araw matapos ang tagumpay na rotation and resupply mission. Natanaw rin namin ang Mischief o Panganiban Reef na sinakop ng China simula 1995 at meron ng paliparan at lagoon na tadtad ng mga barko nila. Marami ring barko ng China sa palibot ng Pag-asa Island at mga sand cay nito. Di katakataka sa mistulang military base ng China sa Subi o Zamora Reef. Sa Iroquois Reef nga, merong 24 na maritime militia vessel at isang warship ang China. Sa kabila niyan, nakita naming tuloy lang ang BFAR vessels na Dato Pagbuaya at Dato Bangkao sa misyon nilang magbigay ng ayudang krudo at iba pang supplies sa mga mangingisda roon. Kapuna-punang malapit na ang mga barko ng China sa mainland Palawan sa 2 araw na maritime patrol ng BFAR. Dahil namataan na Huwebes pa lang ang China Coast Guard 5202 at Chinese Warship 551 malapit sa Palawan. Kinabukasan ay niradyohan na sila ng aming piloto. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines at just 30 nautical miles west of the Palawan mainland. What is your intention inside the Philippine exclusive economic zone? Babala ng National Maritime Council. Non-negotiable yun pag pumasok na sila sa ating 12 nautical miles. Territory na natin yun. Now, we can already do more physical challenges. No? We can even board them. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Puno ng pasasalamat ang puso ni Alden Richards sa panalo sa Asian Academy Creative Awards ng mga proyektong pinagbidahan niya. At dagdag blessing pa ang magandang feedback sa teaser trailer sa movie nila ni Catherine Bernardo na Hello, Love Again. Makichika kay Aubrey Carampel. Hello. 1 hot Americano, tall. 1 hot Americano for Joy. For Marie. Joy! Di lang bitin. Joy is gone. Nag-iwan din ng maraming katanungan ang 1 minute 30-second teaser ng Hello, Love Again. Andyan pa rin kaya ako sa puso mo.
masyadong mapanakit at maraming hugot. Ang baliktambalan sa big screen ni Alden Richards at Catherine Bernardo at sequel ng kanilang blockbuster hit movie na Hello, Love, Goodbye. Basically, pinatikim lang namin sila ng kung ano ba yung meron. So abangan nila, may trailer pa tayo. Sa November 13, magsisimula ipalabas ang pelikula na collaboration ng Star Cinema at GMA Pictures. Bukod sa Hello, Love Again, excited na rin daw si Alden sa mga mangyayari sa pulang araw. Matapos kasi niyang makaranas ng torture sa kamay ng mga Hapon, mas magiging palaban ang karakter niya bilang si Eduardo na sasanib sa gerilya. Wala na talaga kaming pwedeng ibang pagpilian ni Mario ngayon. Kundi ang mamundok, sumapi sa mga gerilya at lumaban sa mga Hapon. Rest assured po na bubutihan pa namin ang paggawa ng programang ito at abangan nyo pa po, lalaban na tayo sa mga Hapon. Thankful din si Alden na nakatanggap ng pagkilala ang Kapuso Family Drama mula sa Asian Academy Creative Awards 2024 as national winner for Best Promo or Trailer category. Nakakatawa na hindi lang tayo nakakakuha ng recognition sa local scene but also sa international. We are very humbled and we're very honored for this award. National winner din ang Magpakailanman episode na sa puso't isipan na kanyang pinagbidahan as Best Teledrama Anthology episode. This is also to raise awareness for mental health din. Sana mabigyan natin ng tamang alaga at tamang kalinga yung mga tao na dumadaan sa ganitong pagsubok. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.